Hello my dear Cancer! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating love reading. Okay? Dapat matagal ko na itong ginawa. Request to ng isang subscriber natin. Okay? And kasama na siya sa list ko. Okay? Pero madalas ko lang siya nilalaktawan. And I decided na gawin na siya ngayon. So, this is a love reading, my dear. Titingnan natin yung energy mo, titingnan natin yung energy ng partner mo, titingnan natin yung current situation ninyo, and yung mga possible na mangyari in the near future, okay? So, bago tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings, thank you very much. Gusto ko rin po pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po ay makatulong itong ginagawa natin na reading sa inyo. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo my dear Cancer. Start tayo sa energy mo, energy ng partner mo, tsaka current situation ninyo. Kunin ko muna yung tatlo para mas makita ko kung ano yung nangyayari sa relationship ninyo. And this is a general reading, okay? So it may resonate or it may not resonate for everybody. We have here the energy of the Eight of Wands, okay? So, I can feel, my dear, na sa card na to, sa energy ng Eight of Wands, na una, ang dami mong nare-receive na confirmation sa loob ng relationship, no? Posibleng good, posibleng bad. So, halo-halo to. And mayroon ako nakukuha dito, my dear, na may kinalaman sa pagbabago or transformation or change. Okay, titingnan natin if gusto mo bang baguhin yung partner mo or lately parang nagbabago na yung partner mo. Tingnan natin yung current na energy ng partner mo. Okay? We have here the Five of Wands. Okay. So, tensionado. I think your partner is very defensive. Ayaw magpakontrol. Ayaw napakialaman siya. Possible din na liar, okay, over here. And yung nare-receive mo siguro ng mga message over here, my dear Cancer, it's a confirmation, my dear, ng mga ginagawa niya lately, okay? So tingnan natin current situation ninyo. Patingin niya ako ng current situation ninyo. Very defensive yung partner mo. Okay, eto daw. We have here the energy of the Page of Sword. Okay, so sa energy ng Page of Sword, it's more on studying, okay? Like, parang ini-stalk, okay? Very, ino-observe, okay? Yun na lang siguro ang magandang term dito, my dear. Ino-observe, may mga trust issue ako nakukuha dito, my dear. Okay? Sa side mo, gusto mo magbago siya. Okay? Like, gusto mo talagang magbago siya. Gusto mo, my dear, na matuto siya. Okay? For some of you, baka pinababayaan na nga lang ninyo to sa mga gusto niyang mangyari sa buhay para magdala or matuto. Pero, nandun ka siguro, my dear, sa moment na talagang inoobserbahan mo to, tinitingnan mo yung partner mo, kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero nandoon pa rin talaga yung kagustuhan mo, my dear, na magbago siya. Okay, magbago siya, like ma-realize niya yung kanyang mga pagkakamali. Okay, so tingnan natin. Clarify natin, my dear, yung energy mo. Paki-clarify po ang energy ni Cancer. Okay, we have here the energy of the Eight of Cups. Okay, alam mo ang sad nung energy, my dear, pagdating sa side mo. Kasi parang nawalan ka na ng pakialam sa kanya. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, I think kung may sinasabi man tong tao na to sa'yo, parang hindi ka na naniniwala sa kanya.
because of sa sobrang dami niya ng kasinungalingan na ginawa sa'yo, sa sobrang dami niya ng kalokohan na ginawa sa'yo, my dear. Pero nandun ka pa rin talaga sa moment, my dear, na let us say, to see is to believe. Okay, mas maganda kung sasabihin niya tapos sasamahan niya ng action para maging very, very convincing. Pero dito kasi sa card na to, parang sinasabi na parang dahan-dahan ka ng fall out sa kanya, like nati-turn off ka sa kanya, yun ang nakukuha ko dito. Although nandun pa rin talaga yung expectation na sana one of this day is ma-realize niya na mali siya or ma-realize niya na dapat siyang magbago or something. Itong pagiging 5 of wands niya which is magiging very very defensive, or pakiramdam mo kasi sa partner mo, my dear, parang ayaw niya na pinapakialaman siya. Ayaw niya, my dear, na dinidiktahan siya, or ayaw niya na yung parang pinangungunahan siya, my dear, sa mga bagay-bagay. And I think hindi healthy yon sa loob ng relationship, kasi I think, my dear, your partner has a say sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya nga kayo tinawag na partner, kasi para, 'di ba, i-help ninyo yung bawat isa. Like kung nakikita nung kabila na there's something off or there's something na mali sa'yo, is like ayusin o itama or sabihin, 'di ba? I think gano'n naman talaga ang sa loob ng relationship. Pero pakiramdam ko talaga your partner is very very parang ayaw niya na pinapakialaman siya, ayaw niya na pinapangunahan siya, okay? Let me see. Paki-clarify yung energy ni person. Paki-clarify po yung energy ni person. We have here the energy of the judgment. Okay, I can feel na parang may karma na nangyayari dito, my dear, kay person. Yeah, ha, ha, ha. I can feel na parang may karma na nangyayari kay person over here, okay? Or maybe as of this moment, nare-realize na ni person na mali yung mga bagay na ginagawa niya, and probably nare-realize niya rin, my dear, na tama yung mga sinabi mo sa kanya before. Yung change, my dear, na ine-expect mo, my dear, possible na hindi mo siya makita talaga ng sobrang big, posibleng maliliit na changes, or possible din naman, my dear, na parang because of pride, kasi ma-pride nga si person, is ayaw niyang ipakita, my dear, na parang nagsisisi siya or nagre-regret siya because of ginawa niya tong isang bagay na ito, ganito, ganyan, okay? Pero meron siyang energy ng judgment, okay? Tingnan nga natin, possible na maging outcome in the future. Pero nakukuha ko si person ay nakaka-receive ng karma. That's what I'm getting over here. Okay? Ano to? We have here the energy of the King of Pentacles, okay? Si King of Pentacles is related sa energy ng pag-provide, okay? So, I think, my dear, pagdating sa mga obligation and responsibility, gagawin naman niya, or if just in case, my dear, lately, parang tumataka siya sa obligasyon at saka mga responsibility, I can feel, my dear, na yung obligation and responsibility is gagawin niya or mapipilitan, yun ang tamang term, mapipilitan siya, my dear, na gawin ko anong tong bagay na ito, okay? I think for some of you is maybe energy to ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, maybe energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and I can also feel some energy of Aquarius dito sa ating reading, okay? Pagdating sa usapin ng obligation or responsibility, lalo na kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal, I can feel na mapipilitan, my dear, itong tao na to na gawin ko anong obligasyon niya at responsibility niya in the near future. Pero I don't see na parang magbabago siya anytime soon. Although yes, nakaka-receive na siya ng mga karma as of this moment and mga konting realization about sa mga pinagkasabi mo sa kanya na mangyayari to or ganito or ganyan. Pero I can feel na masyadong matigas tong person mo, my dear, para aminin. Nabanggit ko sa iyo kanina, my dear, na there's a tendency na kung meron man change, kaunting changes lang. And as much as possible, parang ayaw niya ipakita, my dear, or parang ayaw niyang aminin na meron siyang pagkakamali or meron siyang mali, okay? Pero ang nakikita ko dito na possible na mangyari in the near future is more on parang obligation at saka responsibility. Pagdating naman sa iyo, my dear, I can feel na
parang mapipilitan kang tumayo talaga sa sarili mo mga paa because parang wala ka talagang masyadong maaasahan na dito sa person mo. Although yes, mapipilitan talaga siya, yun talagang tamang term, my dear. Mapipilitan talaga siya na parang ibigay or i-provide kung ano yung dapat niyang i-provide para sa'yo or para sa pamilya. Pero is more on parang napipilitan lang siya na energy. I don't see, my dear, na anytime soon magbabago talaga tong tao na to sa kabila ng mga karma na nare-receive niya or sa kabila ng mga realization na nakikita niya as of this moment. Bottom deck of the card is the Nine of Pentacles. This is more on enjoying luxury and the energy of the Ace of Swords. I can feel, my dear, na possible na ayaw nitong person mo na gumawa ng, kumbaga parang hirap siya, na parang i-let go yung parang isang nakasanayan na talaga niya, okay? So, kung meron siyang bisyo or meron siyang ginagawa, I think parang hirap na hirap talaga siyang i-let go. Although, sabihin na lang natin, nandyan na siya, pamilyado na siya, or in a relationship na siya, kaya mapipilitan siya na parang gawin or panindigan yung obligasyon na may kinalaman sa usapin ng relationship. Pero I don't see, my dear, na in the near future, na itong person mo is like iiwanan niya yung mga nakagawian niya, okay? Yung mga nakagawian niya or mga nakasanayan niya para lang sa loob ng relationship. And now I can understand, my dear, kung bakit meron kang energy ng Eight of Cups, which is energy of detachment, okay? Ayan, so parang nawawalan ka na ng gana sa kanya or parang na-hopeless ka na, my dear, na magbabago to. And it makes sense naman, my dear, naiintindihan ko naman bakit. Kasi parang itong person na to ay hindi naman talaga nagtatry or nag-e-effort naman talaga na magbago. And you can actually see it, my dear, na parang ganun pa rin talaga. Siguro titigil lang siya pag meron nararamdaman and then eventually yun na naman, babalik na naman siya ulit sa dati. So parang repeated lang o kaya mangangako siya tas hindi naman niya gagawin yung kanyang pangako. So parang paulit-ulit lang, my dear, yung nangyayari. Para sa iyo, my dear, nakukuha ko talaga dito is more on just trying to build yung buuhin mo na lang talaga yung sarili mo, my dear. Okay? Kasi wala kang masyadong maasahan talaga sa partner mo. Parang ganon. Yung pasayahin mo na lang yung sarili mo, ganon. Yung maghanap ka na lang ng happiness kasi parang pakiramdam ko yung partner mo is parang hindi niya talaga na-appreciate yung value mo bilang isang partner. So, nakakalungkot lang, my dear, pero wala akong magagawa. Yan yung nasagap ko sa ating reading. And this is a collective, my dear. So, kung yung base card natin, my dear, ay hindi naman tumutugma sa current situation ninyo ng partner mo, so there's a tendency, my dear, na hindi para sa iyo to. Pero kung kagaya ng sinabi ko kanina, nag-e-expect ka ng change and pagbabago sa partner mo, and yung partner mo is very defensive, ayaw talaga magbago, liar, and kung ano-ano pa yung ginagawa. So, there's a tendency, my dear, na ito yung maging outcome ng relationship ninyo in the near future, okay? So, my dear, ito po yung nakita natin, nasagap natin na message energy para sa ating love reading. Kagaya po ng lagi kong nasasabi o nasasambit, ang tanging hiling ko lamang po at dasal ko sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.